Don't worry Mrs. Alexa, nasa mabuting lagay ang anak nyo. Thankfully, the wound on his neck isn't deep. Kaya nga lang dahil sa laki ng pagkakatapya sa balat niya, ay mag-iiwan iyon ng peklat. I recommend an ointment to quicken the healing process. As for why he is still unconscious, it's because of the sedative he was forced to intake. But it's nothing to worry about, his breathing is perfectly fine, just like he's in a deep sleep. Unti-unti nang kumakalma ang aking kalooban, matapos iyong sabihin ng doktor na lalaki. Nakakahinga ako ng maluwag na bamaling kay Dushel, na mahimbing paring natutulog, hindi alintana ang sugat niya ngayon. Ang panlalambot ng aking katawan dulot ng nangyari, ay nananatili pa rin sa kinauupuan tabi ng kama ni Dushel. Maraming salamat Doc. Pasasalamat ko. Hindi rin biro ang gisingin ng madaling araw, para gawin ang trabaho niya. Mabuti na lamang, at halos 3 hanggang 5 lang ang pagitan ng mansyon sa bahay niya. Walang anuman. Kung meron pa kayong katanungan, o kung may dapat pa akong gawin, agad akong tutugan. Thank you, Doc Farron. Sensirong sambit ni Isagani. He offered a room for him to stay for the night, while it's still chaotic outside. Ate Alexa, tubig o, alok sa akin ni Freya. Malugod ko yung tinanggap na mas kinaginhawa ng dibdib ko. Salamat Freya. Dahil sa nangyari ay nabulabog na ang lahat ng tao sa mansyon. Nagising maging sina Panying at Hale Anna, na silang nagpapatahan sa akin kanina. Mabuti na lang at hindi malaki ang tinamo ni Dushel, Jasmeo. Nakakahinga ring maluwag na bulalas ni Panying, pagkaalis ng doktor. Grabe sa pagkabruhay ang mama mo Alexa. Sarili niyang apo magagawa niyang saktan. Dapat mo nang ipamental yan. Dahil kung nasa matino siyang pag-iisip, ay hindi niya may isipang gawin iyon. Tama ka dyan Panying. Sang-ayon pa ni Hale Anna, na siya ring hindi makapaniwala sa nangyari kani-kanina lang. Ako nga na hindi kadugo si Dushel, ay ingat na ingat ako sa pag-aalaga, tapos darating siya rito sa mansyon, para lang gawin ang bagay na yun sa apo niya. Nako, kung nagising lang talaga nung mga oras na yun, magtutuos kaming dalawa. Gamaan ang pakiramdam ko sa naging usapan nila, subalit sa kabilang banda ay siyang labis na kinasakit ng puso ko. Puno ng panlulumo akong napayuko sa mga maliliit na daliri ni Dushel na hawak-hawak ko. I'm sorry, kasalanan ko talaga. Kung bakit ba hinayaan ko pang papasukin dito si mama sa loob. Sana pala nakinig ako sa pag-aalinlangan ko. Hindi ko lang kasi talaga lubos maisip na magagawa niya yun sa anak ko. Hindi sumagi sa isipan ko ang lahat ng ang akala talaga ang worst na magagawa niya, ay gamitin ako para makakuha na naman ng pera, hindi ko iniisip ang kapakanan ng anak ko. Naramdaman ko ang mga paghagod ni Isagani sa aking likod, habang siya'y nakatayo sa likuran ko. Hindi mo kasalanan Alexa. Wala kang kasalanan. No one has predicted it, not even me. Ang importante ay ligtas kayo ng anak natin. So please, don't blame yourself anymore. You did a great job, not letting her hurt our son alright. Namamasa ang mga mata kong napatingala sa kanya. Humarap ako upang yakapin ang baywang niya, at isabsobroon ang mukha ko. Napakaswerte ko pa rin at hindi napuruhan ng husto si Dushel, at hindi ako sinisisi ni Isagani sa nangyari. Thank you for protecting us mahal. Napakagaling mo, mas humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. You both are my life and responsibility. Mabuti naman, muling pagsasalita ni Panying. Huwag niyo nang sisihin ang mga sarili niyo sa nangyari, dahil wala naman talaga kayong kasalanan dito. Napakabuti niyo ngang magulang Ang intindihin nyo ngayon, ay ang bruha na mama ni Alexa. Dapat lang yang makulong sa bilangguan habang buhay. Nang hindi na maisipang bumalik at manggulo. Napaangat muli ako ng mukha. Tama si Panying. Hindi pwedeng makapanakit pa ulit si mama. Buo ang loob ko na tumayo, para tingnan muli si Isagani. Kailangan kong makausap si mama. Bago natin siya ipakulong, gusto ko munang malaman ang dahilan niya, kung bakit niya ba ginagawa to. Hindi ba't mukhang may kinalaman din dito si Raquel? Ang babaeng yun, hindi na siya tumitigil sa ginagawa nila sa atin. Sobra-sobra na to Isagani, pati anak natin dinodemay niya. Seryoso siyang tumungo, sandaling hinalikan ang aking noo. Ako nang bahala kina Raquel. I don't want you to dirty your hands,
Okay. Sa ngayon, puntahan na muna natin ang mama mo. Napakalma ako sa kasumang-ayon. Habang binabantayan nila Freya, Panying at Hale na sina Dushel sa loob, at iilang mga gwardya naman sa labas, ay nagtungo naman kami ni Isagani sa bakanteng garahe, kung saan kasalukuyan ngayong nakakadena si mama. Mga mas asama kayo. Tingnan nyo kung paano nyo ako tinatroto. Isaksak nyo sa mga baga ninyo yang pera nyo. Nasaan si Alexa? Ilabas nyo ang babaeng yun na ubod ng yabang. Kada bitaw ng salita ni mama na naririnig ko palang mula sa malayo, ay siyang pagkirot ng puso ko. Bakit ba siya nagkaganito? Oo, adik siya sa sugal at pera, pero hindi naman ganito ang pagkakakilala ko sa kanya. Tuluyan kaming pumasok sa loob. Ang kaninang pagwawala niya ay natigil, subalit walang kasing sama niya akong tinitigan sa mga mata. Nakaramdam ako ng takot, naalala ko na ganoon ang itsura niya kanina, habang tinututukan ng ano ang anak ko. Napanatag lamang ang loob ko, nang akbayan ako ni Isagani, at bahagyang niyakap ang katawan ko sa kanya. His protective gesture gives me strength. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pakawalan niyo ako rito, ngayon din. Muli na namang nagsisigaw si mama at nagwawala. Pilit na ginagalaw-galaw ang katawan niya sa upuan, kung saan siya nakakadena. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga, seryosong nilalabanan ang nakamamatay niyang titig. Ma, talaga bang nababaliw ka na? Pinagkatiwalaan kita, pero wala pang isang araw, ganito na ang ginawa mo. Nilagay mo sa kapahamakan ang buhay ng anak ko. Bakit mo ba yun ginawa? Anong kasalanan ko sa'yo, para sa anak ko ibuntong yang hinanakit mo sakin? Huwag kang assumer. Wala akong pakialam sa buhay niyong mag-asawa. Ang kailangan ko lang ay anak niyo. Kung hindi dahil sa babaeng Rochelle na yun, hindi sana ako mababaon sa utang. Kayo-kayong mga Santiago lang din ang nagpapahirap sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ko, nang mabanggit na naman niya ang pangalan ni Rochelle. Tell me what Rochelle did, seryoso ngunit malamig na boses na pagsasalita ni Isagani. Anong kinalaman niya sa ginawa mo ngayon? Inang babaeng yun, siya lang naman ang nag-utos sa akin noon, na kunin ang anak niyo bilang kabayaran sa lahat ng utang ko. At ano, nung hindi ko ginawa noon, maraming tauhan niya ang nagtatangka sa buhay ko. E di pumayag na ako. Ang gagawin ko lang naman ay kunin yang bata, na hindi ko naman kilala, at ibenta sa black market. Pagkatapos noon, malaya na ako sa lahat. Pero kung hindi kayo nangialam, edi sana nangyari nga ayon. Mga walang hiya kayo. Talagang matitiis mo yung gawin ma. Hindi makapaniwala kung asal. Anak mo ako, ma. Apo mo yun. Talaga bang mas mahalaga pa ang pera kaysa sa amin? Hoy! Huwag mo kong masigaw-sigawan. Simula nang umangat ka sa buhay, nag-iba ka na. Nagpakahirap ako sa'yo, tapos ito lang ang igaganti mo sakin. Wala ka talagang kwentang anak kahit kailan. Sana hindi na lang kita inire. Nagmana ka sa tatay mong walang kwenta. Naikuyong ko ang mga kamao ko, tinatitigan at pinapakinggan siya ng may matigas na emosyon. This is not my mother anymore. Ganito ba talaga ang nagagawa ng pagiging adik? Yung mga lumalabas sa bibig niya, para talagang hindi na siya ang kinilala kong ina. Kahit pa palagi akong nakakatanggap ng mga pananakit at masasakit na salita mula sa kanya, ay hindi naman ito ganito kalala noon. Madalas lamang niya ako noong minamanipula, gini-guilt trip. Inaabuso at sinusumbatan na may kasama pang mga sampal o sabunot. But then again, it was never like this. The cops are on their way to pick you up, muling pagsasalita ni Isagani. I'll make sure you rot behind bars, since I couldn't do what I mostly do to people who hurt my family. Be thankful, at least you didn't die in the end. Pinagmumura pa siya ni mama dahil doon. Napalunok na lamang ako ng laway, at mariing napapikit sa inaasal ni mama. Hindi niya batid na maswerte siya, at sa legal na proseso siya ng pagkakakulong nilagay ni Isagani. Because even though he's being merciful and calm now, I can still sense his murderous intent lurking in his shadow. I suppose I should stop playing with them now. I saw his eyes turn stone cold. I already know he'd be talking about Rochelle and Brantley. Isagani, I entered the underground basement. Malayo pa lang ay umaalingasaw na ang amoy ng dugo sa lugar, na matagal na niyang nakasanayan, kung kaya't wala na iyong epekto sa kanya.
Open the cell, pag-uutos niya kay Ramil, at agad naman itong nakakilos. Nang bumukas ang selda ay sa kanya tinungo ang papasok. Hindi pa roon mismo makikita ang 2 taong sinadya niya ngayon. Kinailangan pa niyang maglakad ng ilang metro bago sila matuntan. Samantalang ang mga tao namang nakakulong sa mga gilid ng selda, ay puno ng hinagpis at pagmamakaawa na pakawalan na sila. Those arrogant and brutal criminals, are now acting like victims, always begging for his mercy whenever they see him. This is the side of him he never wished Alexa would understand. Batid niyang alam na ni Alexa ang tungkol sa organisasyong ito. Subalit ninanais niya paring panatilihin itong sekreto, at ibaon na lamang sa hukay kasama ng mga tao sa loob. This is a place where you'll only encounter his brutality and mercilessness, towards people who once mocked, insulted, and threatened his life. There is nothing here but a nightmare. Kuya Isagani, ikaw na ba yan? Parang lasing si Raquel na inaaninag ang itsura niya. Because of the substances she was forced to intake all day, this is what has happened to her now. She looked 10 times more miserable than the last time he saw her in the hotel. Kuya, akmang tatakbuhin ni Raquel ang pagitan nilang dalawa. Subalit ang pumihil rito ay ang kadenang nakakandado sa mga paa at kamay nito. Kuya Isagani, save me. Tulungan mo ako please. They're abusing me. Look what they did to me. Tuluyan nang nasira ang ulo ni Raquel. Hindi pa rin ito magawang iproseso na siya ang may gawa sa kinalalagyan nito ngayon. She refuses to believe this, because she thought he loved her just like she always dreamed of. Malakas na sinakop ng boses ni Brantley ang lugar. May ngisi niya itong binalingan sa gilid lamang ni Raquel. Pareho ang dalawang ito ngayon na nakakandado sa kadena, sapat lamang ang distansya nila sa isa't isa, upang hindi magkalapit. Ganon na lang ang galit sa mukha ni Brantley, sa kabila ng mga natamo na nitong mga sugat sa katawan. What? Is the torture of seeing Raquel like this much more painful? May nakalolokong ngisi niya pang tanong sa lalaki. Hindi mo na ba siya kayang makitang wala sa katinuan? Masama ka, Santiago. Anong ginawa mo kay Raquel? This is way out of line. You're a brutal. Pilit itong nagpupumiglas sa kadena, para tangkain siyang sugurin. Tumaas palalo ang ngisi sa labi ni Isagani sa narinig. What? Do you expect an angel to forgive all of your doing just like that? Inaasahan mo talagang babaliwalain ko lang lahat ng ginawa ninyong dalawa sa pamilya ko. You're not going to end up here, if you didn't start this in the first place. The time you wasted on my family, could have been the time you stopped Raquel's insanity. But no, you're just as insane as she is. Isagani appears calm and composed on the surface, but he's trembling in rage underneath. Hindi importante kung ilang beses na niyang inalala ang lahat-lahat ng ginawa nila sa kanyang pamilya. Dahil ang labis na hinanakit at matinding galit, ay hindi nagbabago o nababawasan. Walang kapatawaran ang ginawa nilang pagsira sa pamilya niya. Raquel created a barrier between him and Alexa. Dahil sa babaeng yun, kaya nagkaroon sila ng masamang imahe sa isa't isa noon. Kung bakit gano'n na lang kalamag ang pakikitungo nila sa isa't isa, na sana dapat ay nagkaroon ng magandang umpisa ang kanilang relasyon. Hindi niya nasubaybayan ang paglaki ng anak niya sa sinapupunan ng asawa, dahil din sa kanila. Ang binigay nilang pasakit kay Alexa ay hindi madadaan sa simpleng hingi ng kapatawaran. Sa galit ay hindi siya makapapayag na hindi makaganti, laban sa dalawang ito. Lalo pa ngayoy buo na at masaya ang pamilya niya, hindi na siya makakapayag na muli silang magmistulan mga anay na sisira sa tahanan niya. I'm done playing with you both, tiimbagang na seryoso at malamig na saad niya. Let's not see each other in heaven. It will be very troublesome. Anong? Nang inagbigla si Brantley sa takot, nang maramdaman na ang susunod na mangyayari, kaawa-awa ang mukha nito na napabelang kay Raquel, na ito namang wala pa rin sa sariling panay tawag kay Isagani, nagtataka kung bakit siya nakagapos, at kung bakit hindi nito siya malapitan. Make sure to feel every single burn you feel. That is a warm-up, before you go straight to aniya kay Brantley bago ito talikuran. Isagani, malakas na pagsigaw ni Raquel, ang huli niyang narinig bago niya nilisan ang lugar.
Puno iyon ng desperasyon, at labis na pagkapasakit. He felt even more satisfied and had a sense of fulfillment that he takes pleasure in. He really hopes this side of him won't terrify Alexa and his son too much. No, of course, he will not let them discover this bad side of him to scare them away. This place is going to burn together with those two. Boss. Nakahanda na ang lahat ng bomba, nagmamadaling pagsunod sa kanya ni Ramil sa labas ng lugar. Give me the remote, utos niya at agad ding inabot sa kanya ang maliit na bagay. Mula sa kanyang sasakyan, ay tinanaw pa niya sandali ang maliit na infrastruktura, ang lugar na matagal din niyang nakasama, upang doon gawin ang mga maduduming gawain. Now he's putting an end to this. He's ready to forget about this memory and start anew with his family. Let's play no more. With that, he didn't hesitate to click the remote in his hand. Kasabay niyon ang malakas na paglagablab ng malaking apoy sa ere. Malakas na pagsabog ang ingay sa buong lugar, at mabilis na uminit ang buga ng hangin. Pinanood niyang masunog ang buong lugar, pati na rin ang makapal na itim na usok na naglilipana sa langit. Make sure no people survive inside Ramil. Huli niyang utos sa lalaki. Noted boss. Kontento siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan, na minaneho naman ni Kuya Pierre. Sa kanya kinuha ang kanyang cellphone, para tawagan ang asawa. Wife, shall we eat dinner in a restaurant tonight? I'll have a reservation if you'd like. Sige mahal, para mapasyal din natin si Dushel. Nirereklamo pa rin kasi niya ang sugat sa leeg niya, masakit daw. Naaawa na ako kaya libangin muna natin siya. A gentle smile escaped his lips, and his eyes became warm with no trace of ruthlessness, unlike before. Alright, dress up. Tell him there's a new release of Legos we should buy. Yay! Matutuwa yun. Sige, bibihis na kami. It warms his heart to think he really has his own family now. So no matter what happens, even if he has to turn himself into a monster, he'll do it just to protect their lives.